So eto na nga po mga manay, sa mga hindi nakakaalam, itong LA Bake Shop ay isang kilalang bake shop sa Pampanga na nag-o-offer o nagbebenta ng Spanish bread, cheese bread. So ito yung binili namin, pero itong nakikita yung cheese bread, iba na to, binake ko na to mga manay dahil naubos kagad at syempre taga Bulacan tayo, medyo malayo nga naman kung dadayuhin ulit tapos ito lang yung bibilhin. Nasa 565 pesos ang isang box na yon mga manay. So medyo may pagka-pricey, kaya naman naisipan ko na lang na gumawa ng sarili kong version. At ngayong araw, tara, umpisahan natin dahil isi-share ko rin sa inyo yung ating special na cheese bread na pangbenta o pangregalo natin. Meron tayong 500 grams ng all-purpose flour, naglagay ako ng half teaspoon ng asin, at dito susundan natin ng 9 grams ng instant yeast. So ito yung gamit kong brand mga manay. Mix lang natin yan, then maglalagay tayo ng pinakapuwang sa gitna, gaya lagi ng ginagawa ko, paulit-ulit naman tong recipe na to. So sa mga talagang taga-subaybay ko dyan, masusundan nyo na to ng tuloy-tuloy. Then dito sa pinakagitna, maglalagay tayo ng 100 grams ng white sugar. Susundan natin ng 230 ml ng fresh milk, evaporated milk, tubig, pwede rin. 65 grams ng isang buong itlog or medium size, 1 teaspoon ng vanilla extract, konting egg yellow, konting-konti lang, yun naman ay optional para may kulay. Tapos dito hindi na ako magmamasa, gagamit na po ako ng stand mixer. So uunahan ko na kayo sa mga bagong viewers po natin na nanonood at walang stand mixer, meron po tayong mga recipe ng bread na nagmamasa po ako gamit ang ating kamay. So pwede tayong makagawa nun. So dahil same lang din naman ang recipe yung gamit ko, kaya ang gamit ko na rito ngayon ay yung aking stand mixer. Maglalagay tayo ng 100 grams ng mashed potato. Ito po yung nilaga at dinurog. So pagka laga ninyo, habang mainit-init pa, durugin. At naglagay po ako ng 35 grams ng butter, soft butter. Unsalted po yung nilagay ko. Again, baka makalimutan ninyo ang paglalagay po ng mashed potato, dapat po napalamig ha, huwag nyo pong ilalagay ng mainit pa. So i-mix lang po natin to ng tuloy-tuloy ng 6 to 12 minutes or depende pa rin po yon sa gamit natin na stand mixer. Then dito nga makalipas ang 12 minutes na ating pagmimix na paghahalo dito sa aking stand mixer, so okay na po ito. Pero isang dagdag idea mga manay, kapag tingin nyo matigas pa talaga yung inyong dough at sobrang kulang sa tubig, add po kayo ng tubig o kaya fresh milk, konti-konti lang ha. Huwag naman sobra, baka mamaya naman lumabnaw or asin talagang maging malambot yung dough ninyo. Nagpahid po ako ng konting oil sa aking kamay para po pahiran din natin dito sa ating dough. So gaya din ang lagi kong sinasabi, ginagawa natin to para po hindi mag-elephant skin yung ating dough at itetest natin. Kapag nakikita nyo yung ganyan, nag-window pane tayo, yung hindi na napupunit, meaning is maganda na yung pagkamasa ng ating dough. So dahil okay na yan, i-rest lang po natin to ng 20 minutes. So, pwede niyong takpan niya ng malinis na towel o cling wrap. So, dito naman tayo sa paggawa ng ating streusel o yung pang-coating natin ng cheese bread. Una is kailangan natin ng 200 grams ng milk powder. So, kulang pa to ng 50 grams. Nagpabili pa ako kasi kinulang. Meron din tayo ditong 200 grams ng all-purpose flour. Then, maglalagay din tayo ng 80 grams ng white sugar, 30 grams ng parmesan cheese. Then, mix po natin. Bale ito mga manay, ang lasa po nitong timpla na to ay hindi siya katamisan. Hindi nakakaumay kasi naglalaban yung tamis, alat at pagka-milky mula dun sa gatas. Then, maglalagay na tayo dito ng tunaw na butter. So, ito po ay tumitimbang na 120 grams. Unsalted butter po yung gamit natin. Pwede rin kayong gumamit ng margarine kung nagbabudget kayo mga manay, pwede po yon. So mix lang po natin yan hanggang sa parang maging powdery siya pero hindi kailangan basang-basa. Kailangan po yung tuyo-tuyo siya para maganda pong pang-coat natin dun sa ating dough mamaya. Then, maya-maya, dahil nga kulang pa to, maglalagdag pa ako rito ng ating yung milk powder na kulang kanina. Kasi 150 grams lang yung nilagay ko. Kailangan is 200 grams na milk powder. Sa milk powder, mga manay, any brand pwede nyong gamitin. Alaska, Bear Brand, or kung ano available ninyo dyan sa kitchen ay pwede naman po. So, ito na yung 50 grams na milk powder. Dinagdag ko na. Para maging balance yung texture nitong ating streusel na ginagawa kasi kanina nakita nyo mabasa-basa. So madali lang naman po ito mga manay sundan. Basta tandaan niyo kapag tingin nyo maraming buo-buo na ganyan na dinudurog ko, dagdag lang kayo ng milk powder. Then, kailangan powdery yung texture nito para po maganda pong pang-coating natin dahil
Kapag mabasa-basa, kapag sinawsaw nyo dyan yung dough ninyo, magbubuo pa lalo yan, pangit tignan. So dahil okay na to, set aside na natin at mag-ready na tayo doon sa ating dough na tinabi kanina. So dito mga manay, 20 minutes ko lang siya pinahinga, then ikakat na natin to. Bali nga pala sa mga nakakabili na ng ganong Spanish bread or cheese bread dun sa LA Bake Shop, di ba maliliit lang yung size doon? Kaya maliliit lang yung gagawin natin. Mga ang timbang neto mga manay, nasa 25 to 27 grams yung dough natin. At para nga mas masabi natin na cheese bread, maglalagay tayo mamaya ng cheese sa loob. So kinakat ko lang ng ganito, pero kung pambenta ninyo talaga mga manay, mas mainam na gumamit po tayo ng timbangan para maiwas na malugi tayo at the same time pantay-pantay yung mga ginawa nating pagkat. Then dito nakaredy na yung cheese natin, maglalagay na tayo, tabi ko lang. Bali ganito lang yung gagawin natin, maglalagay tayo ng cheese sa loob. Yun nga lang mga manay, kapag naka-gloves po tapos nagpipigura sa mesa, ang hirap. So ganito na lang yung gagawin ko para tayong nagbibilog ng bilo-bilo para sa halo-halong ginataan ganon. Ganon yung gawin ninyo. So ganyan, bilog-bilogin lang natin. Madali lang naman to mga manay. Hanggang sa matapos po natin. Sa paggamit naman ng keso, kung anong brand, any brand naman, pwede nyong itry. Pwedeng Eden cheese, okay keso, ganon. Kayo na po yung bahala. Then, takpan po natin yan. I-rest lang muna natin yan ng mga at least 10 to 15 minutes bago natin yan i-coat dun sa ating pang trussel. After natin na ma-rest, maglalagay po tayo ng fresh milk sa isang lagayan. Pwede rin naman ng tubig mga manay. Pero dahil nga tinawag natin itong special, fresh milk yung gamit natin. Then, naka-ready na rin yung pan na ating gagamitin. May nakabalot na dyan na tawag dito, yung parchment paper. Ready na rin tong trussel natin. So, ang gagawin po natin, napakadali lang. So, may pansandok pa ako talaga. Ibabad natin yung mga dough natin. So, binababad ko siya ng mga ilang segundo para po talaga lumambot yung dough natin at kumapit yung streusel natin na ginawa. O, diba? Ganyan yung technique para hindi na sinasawsaw yung kamay natin. Pero bahala kayo kung anong gusto nyong technique sa inyo. Then, coat natin. Mas mainam habang basang-basa pa yan, siksikan nyo na or talagang lagyan nyo na sa ibabaw ng pang streusel nyo ganyan para marami po talaga siyang coating. Dikit na dikit. Then, saka natin yan ihilera dun sa ating pan na gagamitin. Ulit-ulitin lang natin yung ganitong procedure mga manay para po matapos natin lahat. At marami-rami to isipin nyo sa 500 grams o kalahating kilo ng harina, makakagawa po tayo ng 41 pieces na cheese bread. Pagkatapos nyan, ay hayaan po natin mga at least 1 oras at 20 minuto, takpan at ilagay po sa isang malinis na lugar at hindi mahangin para maganda ang alsa. Makalipas po yung ating pagpapaalsa ng 1 oras at 20 minutes, ay pwede na po natin tong isalang sa ating oven. So, dapat naka-preheat na rin po yun Ang init po dapat ay nasa 170 Celsius ang init. Ibibake po natin ng mga 25 minutes. At eto na, lutong-luto na at napakabango. Grabe. Dito pa lang sa loob ng kitchen ko, gusto mo nang magkape. At kung mapapansin nyo mga manay, yung pagkaluto niya ay hindi ko talaga siya yung ginolden brown kasi gusto ko yung may pagka-milky talaga, hindi nasunog yung gata sa ibabaw. Kaya ganito yung pagkaka-bake natin. At naglagay na ulit ako sa box kasi nga kinulang at naubos. Isipin nyo yung isang box nasa 565 pesos yung bili namin. So, grabe, ang pricely no, pero masarap naman. Kaya naman pala talagang binabalikan. So, ito yung ating homemade na cheese bread na masasabi ko na pwedeng-pwede nyo ring gayahin at pwedeng-pwedeng pambenta. Nagme-melt yung cheese sa loob. Yung timpla niya na hindi ka talaga mauumay. Ang sarap papakin, asin talagang parang kahit walang kape, eto lang, solve ka na. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!